Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to this week's Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? No, sana lahat po tayo ay maayos naman ang kalagayan. No? At syempre, nag-long weekend tayo no? Nitong nakaraan. No? Isang makulay no? Na long weekend. No? Syempre, unang-una, samantalahin ko ng pagkakataon na batiin ang mga mommies ng isang belated Happy Mother's Day. No? Siyempre, nung Sunday yan, no? Marami rin nag-celebrate ng Mother's Day. No? Nakakita naman natin sa social media, no? Miski nung namasyal din kami, no? Marami rin nag-celebrate, no? Nag-spend time kasama ang kanilang mga nanay. At siyempre, nung Lunes, no? Ang ating midterm elections, no? 2025, na kung saan ay very exciting no ang naging midterm elections, not just locally pati yung national elections, yung election ng mga senador no in particular no, very full of surprises no. Sabi nga nila yung survey, 'di ba, parang naging mind conditioning ba siya, or nakita rin natin na not all the time ay tama rin naman ang makikita sa survey. Pero again, no, it was a very exciting, no, like tulad ng sabi ko kanina, very exciting elections. And of course, no, ito ang pagkakataon upang mabati naman natin, no, bigyan natin ng mainit na pagbati ng congratulations ang ating mga bagong halal na senador, no, mga party list representatives, at syempre mga local officials, no, particularly dito sa lungsod ng Pasig, no. Congratulations sa ating mayor, vice mayor, congressman, at syempre sa ating city councilor. So syempre, no, nairaos natin ang ating eleksyon dito sa Barangay San Antonio. Syempre, ginanap ang ating elections, no, or ang polling place natin dito sa University of Asia and the Pacific. At naging very orderly. Hats off no sa ating mga facilitators ng ating election day dito po sa ating barangay. Pero syempre no, hindi mawawala yung mga inconveniences, 'di ba? Kung nainitan man, no, kung medyo mahaba pila, no. Ako actually 4 na oras. No, 4 na oras po ako pumila, pero again, para sa bayan, no, kasama yung sakripisyo no, tuwing tayo ay boboto. Pero again, other than that, no, at least yung mga makina, no, medyo nag-overheat lang, understandable dahil nga naman sa dami rin ng mga lumabas para bumoto. Pero at least wala yung mga yung mga intriga, no, yung mga inconsistencies sa thermal paper, yung lumalabas na iba yung na print out dun sa actual na binoto, no, at overall, no, naging payapa, naging maayos, no, overall ang elections dito po sa ating barangay. So syempre, ang aking pagpapasalamat sa ating mga kabarangay, no, ang ating mga BSA voters, no, for your patience, no, talagang hanggang alas 7, no, hanggang alas 7 ng gabi, no, ay nag-troop pa rin sa ating mga polling place to cast their vote. Syempre, sa ating mga teachers, no, yung mga public school teachers na talagang nag-facilitate ng election no, nung araw na yon. Of course, sa iba't ibang mga volunteers sa PPCRV, sa NAMFREL, no, na meron din silang mga team na naka-deploy dito sa UANP nung araw po na yon. Syempre, sa pamunuan ng UANP, no, kina Engineer Lazarte, na talagang they made sure no, na maayos ang kanilang mga facilities para sa mga darating na mga botante nung araw na yon. And of course, last but not least, maraming salamat sa COMELEC. No, again, another successful elections, no? Particularly no, dito sa Pasig, alam naman natin very heated, no? Very heated ang naging local elections dito sa ating lungsod. But in spite of that, no, ay naraos natin ng maayos ang halalan sa lungsod ng Pasig. So let me take this opportunity no, to once again congratulate our Mayor, Mayor Vico Soto, our Vice Mayor Dodot Jaworski, our Congressman, Kong Roman Romulo, and of course sa ating mga bagong halal na city councilors. Of course, no, ang giting ng Pasig, sabi nga nila no, ay nanaig, no, 15-0, no, na sweep po ng ating administration ticket
itong most recent na local election sa lungsod ng Pasig. So again, sa ating mga newly elected officials, no, particular dito po sa lungsod ng Pasig, no, we do look forward, no, sa again na maipagpatuloy ang mga reforma, of course ang maayos na paggogobyerno at again, no, ang maayos na pamamahala ng ating mahal na lungsod. At syempre sa Barangay San Antonio, hindi rin tayo nagpahuli sa iba't ibang mga kolaborasyon, no, kasama ang iba't ibang mga entities, no, para makapaghatid po tayo ng iba't ibang mga activities and programs, no, dito po para sa ating komunidad. So unang-una dyan, syempre ang ating mga naging livelihood collaborations with Pasig City Government. So unang-una dyan, syempre ang Sipag-asa livelihood program, no? Particular, itong Sipag-asa ay para sa mga senior citizens. So, ito yung livelihood program para sa ating mga lolo at lola. At ang most recent na Sipag-asa program ay may relasyon sa paggagawa ng mga woven bags, no? Mga handcrafted bags. So, pinakitaan pa nila tayo ng sample, no? At natuwa naman tayo, no? Nakakatuwa. Sabi ko nga, kahit papaano sa arts and crafts, no, ay meron din talagang nagagawang hanap buhay. So, again, no, yung mga programa ng napangkabuhayan para sa mga senior citizens, no, nire-require dyan, syempre, yung mga may fit to work. No? So talaga required ang ating mga lolo at lola na mag-undergo ng medical check-up, no? At i-clear ng mga doktor tuwing sasabak sila sa mga livelihood programs ng ating pamahalaan. So alam ko may mga nakalinya na ng mga susunod na mga livelihood programs para sa mga lolo at lola natin, no? So again, antabayanan niyo lamang po ang aming mga announcements patungkol po dito. At syempre, no, isa pang livelihood program natin with the city government ay ang Kaagapay program. So ito naman po yung localized version ng TUPAD program, no, ng Department of Labor and Employment. At syempre, no, meron ding sariling version ang ating city government na kung saan ay merong short-term na employment, no, ang ating mga kabarangay, na kung saan ay maglilinis sila, no, ng ating mga kapaligiran dito sa ating komunidad. So kahit na short term lamang po ito, no, again malaki ang naitutulong nito, no, bilang pang-supplement na rin sa regular tasking ng ating Pasig City Sweepers at gayon din ang ating mga barangay sweepers. Nakakatulong din sila sa pagpapangalaga ng ating urban garden. Yung pag-aayos ng mga halaman, no? yung mga paso, pag nire-rearrange po natin. Syempre, pag may dinadala din tayo mga iba't ibang halaman dito sa iba't ibang bahagi ng ating komunidad. So, again, no, ako'y natutuwa, no, at naging very successful ang ating mga livelihood collaborations with the city government. At syempre, nagpapasalamat din kami sa ating mga kabarangay na nag-avail ng mga programang ito at malaki ang naitutulong ng inyong serbisyo para sa ating barangay. So again, maraming salamat sa Pasig City Government, sa PESO, no? The Public Employment and Services Office ng Pasig City at gayon din, no, sa ating Committee on Livelihood and Employment led by Kagawad Ping Aguilar. At kamakailan din, last week lamang, ang ating Barangay Nutrition Council, no, or Barangay Nutrition Committee ay sumailalim sa isang evaluation, no, na kung tawagin ay MELPI Pro. So sa MELPI Pro, dito po ini-evaluate ang mga nutritional programs ng bawat barangay sa lungsod ng Pasig. So talaga nag-iikot, no? Nag-iikot ang evaluation team at last week naka-schedule ang ating barangay sa evaluation po na ito. So kasama sa evaluation team ay representatives ng City Nutrition Committee, no? Gayon din ang City Budget Office, ang DILG, ang CSWD kasama din po at ang
Liga ng Barangay. Siyempre, meron ding representatives ng mga CSOs, no, para makita din at ma-evaluate ang iba't ibang mga programa ng Barangay San Antonio. So, nakakatuwa naman po, no, base sa mga indicators, more than pass, no, more than passing score pa ang na-attain ng ating barangay. Bagamat, syempre, may mga ilang mga indicators din, no, na medyo nabitin tayo, or kung tawagin man ay areas of improvement. So, syempre, tinake note naman natin yung mga feedback na ito. No? Siguro, mga 3 oras din na andito ang evaluation team, dahil after the evaluation, kaagad, no, binigay na ang feedback, no, sa Barangay Nutrition Committee. So again, mapaghahandaan natin ito, no, para sa next year, pag in-evaluate tayo, no, ay makorek na natin ang ating mga ilang mga pagkakamali, at yung mga areas of improvement, no, ay talagang makagawa na tayo ng mga hakbang para mas mapaganda ang ating mga nutritional program. Siyempre, kasama na rin dyan sa MELP Pro, no, na evaluation ay ang ating pagkakaroon ng breastfeeding corner or breastfeeding room. So, siyempre, no, flex na rin natin ang ating bagong breastfeeding room or lactating room dito sa Barangay San Antonio na matatagpuan sa ground floor ng ating Barangay Hall. So, syempre, itong room na ito, no, ay magagamit ng mga lactating moms, no, na nais mag-breastfeed ng kanilang mga anak. At syempre, ginagamit na rin natin itong venue, no, para sa mga consultation and mentoring ng ating lactation specialist na si Nanay Lorena. So, again, ang aking pagbati sa ating sa bumubuo ng ating Barangay Nutrition Committee. Of course, sa ating Barangay Nutritionist, kay CJ. No? Congratulations. No? Magaling talaga to si CJ sa mga documentation. No? At least na ipakita natin ang ating mga programa, no, sa ating mga evaluators. Siyempre, no, sabi ko nga, first time to in the history, no, na nagkaroon ng evaluation sa nutrition programs, and isang magandang panginain nito, no, or indikasyon na yung ating kagustuhan na mapaganda ang ating mga programang pang-nutrition. So, syempre, kay Mayan, ang ating Barangay Nutrition Scholar, maraming salamat sa ating buong health center staff na alam kong nagtulong-tulong para maging maayos ang ating evaluation. At syempre sa ating committee co-chair on nutrition, on health and nutrition, na si Kagawad Rachel Rustia. At syempre mga kabarangay, kamakailan, nagkaroon din tayo ng isang Memorandum of Agreement signing with Active Motion Plus. So ang Active Motion Plus ay isa sa mga pinakabagong physical therapy centers na matatagpuan po sa Ayala 30th Mall. So isang tawid lang yan, no, mula sa ating barangay, no, dito sa Meralco Avenue. At ang nakakatuwa, no, sa Active Motion Plus, no, yung kanilang willingness na makapag-share ng iba't ibang mga health and wellness programs para sa ating komunidad. So nakapaloob ito sa ating MOA, no, that of course, together with them, we will be crafting different programs, no, na kung saan ay ma-promote pa ang isang healthy lifestyle sa ating mga kabarangay. Siyempre tayo, no, ang ambag, isa sa mga ambag natin ay ang pag-provide rin ng ating emergency medical services, no, yung ating emergency transport, no, andun para sa kanilang mga non-critical cases sa kanilang physical therapy center. So again, we do look forward, no, na makapaghatid tayo ng mas marami pa ng mga programang pangkalusugan para po sa ating mga kabarangay. So again, ang aking pagpapasalamat kay Doc Benji Viray na siyang naging representative ng Active Motion Plus. At again, no, marami pa tayong yung mga napag-usapan na natin, no, nakaka-excite, no, at sana ay soon, no, ma-share na rin natin sa ating mga kabarangay. And mga kabarangay, we're also very happy to share with you, no, na naging very successful ang ating special edition ng BSA Sininggaling program na ginanap po natin sa The Alexandra Condominium, no, dito po sa kanilang clubhouse, no, that it was very well attended
no, nakakatuwa, no, ang events committee ng board of directors ng The Alexandra Condominium ay talagang nakapag-imbita ng mga participants para sa ating special edition ng Sining Galing program sa kanilang community. Siyempre, ang naging volunteer artist natin ay si Miss Lelvin Luan na talagang suki na rin natin sa ating monthly Sining Galing program at ang naging tampok, no, na arts and crafts natin para po sa araw na yon ay ang paggamit sa katsa bags, no, bilang canvas ng mga artwork ng ating mga participants. So medyo naging freestyle, no, free for all na lang, no, yung ginawang pag-paint, wala talaga naging particular subject, no. Ang sabi nga ni Miss Lel is kumbaga kung anong expression lang ang gusto ng ating mga participants, they're very free to do whatever they like, no, with their katsa bags. At nakita naman po natin, personal din po natin binisita at nakita po natin na nag-enjoy din talaga, no, ang ating mga participants, yung mga chikiting at syempre kahit yung mga mommies nakasama, no, yung mga guardians na sumama sa kanilang mga anak ay nag-enjoy din sa ating activity. So again, ang aking pagpapasalamat sa pamunuan ng The Alexandra Condominium, of course, to the board of directors, to the events committee, of course, kay Miss Lel, no? Miss Lelvin Luan, maraming salamat for your support, no, sa ating mga programs, no, yung mga cultural programs natin dito sa ating barangay at syempre sa ating committee co-chair on tourism, culture and arts, no, headed by Kagawad Venus Laput. At syempre, no, naging last week ay nagkaroon din tayo ng latest recipient ng ating BSA Libreng Binyag Program. No? Of course, itong Libreng Binyag Program ay sinimulan po natin noong 2018 pa. And this is a collaboration, no, with our parish, ang Holy Family Parish Church. And yun, last week, no, si Baby Luna, ang ating recent na recipient ng ating Libreng Binyag Program. So, ang ating programa pong ito ay open sa lahat ng mga residente ng ating barangay. No? Maaari lamang makipag-ugnayan po sa aming tanggapan dito po sa Office of the Punong Barangay at kami na pong bahala ng maglakad ng inyong mga papeles sa ating parokya. So again, ang aking pagpapasalamat sa Holy Family Parish, of course, kay Father Joseph Santos na siyang nag-facilitate pa ng baptism, no, last week. At syempre, no, sa ating mga kabarangay na patuloy na tumatangkilik ng ating BSA Libreng Binyag Program. And of course, mga kabarangay, ilang mga announcements lamang po, particular sa ating mga health programs na isasagawa po natin o isinasagawa po natin, no, itong buwan po na ito. So, unang-una, syempre, ang ating libreng bakuna kontra tigdas. No? Again, no, dahil siguro sa klima, no, dahil summer, napakainit sa labas. No? So, nagkaroon ng konting presence, no, ng mga measles cases sa lungsod ng Pasig. So, thankfully, no, dito po sa ating barangay ay wala naman po naitala na datos, no, or na kaso ng tigdas. Pero, again, no, wag na natin antayin magkaroon, no, bagamat ito ang pagkakataon na tayo ay mag-saturate, no, at palakasin pa ang ating free immunization program, no, dito po sa Barangay San Antonio. So sa mga interested po, no, na para sa kanilang mga anak na mag-avail ng ating libreng bakuna, no, makipag-ugnayan lamang po sa ating health center staff. Siyempre, yung ating health center team ay nagsasaturate din sa ating area, sa ating community, no? Umiikot din sila, nag-house to house din, no? Nang sa ganon ay mas marami pa tayo mabigyan ng bakuna kontra tigdas. So makipag-ugnayan lamang po, no? Of course, kila Nurse Nits, yan, sa ating mga health center staff para ma-schedule na po ang immunization ng inyong mga anak. And last but not the least, no, habang bakasyon, no, summer break pa rin, no, ang uso yan. Uso pag summer break, ang libreng tuli program naman, no, free circumcision. Of course, this is a collaboration with the City Government of Pasig. At no, ang ating libreng tuli ay open, no, to all boys ages 10 years old and up. So sa mga interested, no, para sa kanilang mga anak,
no, pumasyal na po sa ating health center para makapagpa-assess. No, i-assess po kayo ng ating nurse na si Nurse Nietz, at kung successful naman po ang assessment at sinabing ready na kayo for circumcision, no, ay i-enlist na kayo. So we do have 50 slots, no, yan po ang nakaalat sa Barangay San Antonio, at ang ating libreng tuli ay gaganapin po sa May 29 from 8 a.m. to 11 a.m. sa Barangay Kapitolyo. So doon po tayo naka-cluster, no, na barangay, yung venue po na iyon. So again, kung meron mang kayo mga concerns, mga katanungan pa, no, makipag-ugnayan lamang po sa ating health center staff. And mga kabarangay, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group, and please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph, para lagi po tayong updated sa mga kaganapan po dito po sa ating barangay. So again, aking pagpapasalamat sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo, ang ating mga barangay employees, of course, the Barangay Council, the SK Council, our social media team, maraming salamat po. Of course, sa ating mga collaborators, sa ating mga donors, mga benefactors natin, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta sa Barangay San Antonio. At syempre, sa ating mga kabarangay, sa ating mga constituents, sa mga netizens po natin, maraming salamat po sa inyong patuloy na tiwala at suporta para po sa ating barangay. So again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, patuloy lamang po tayong magdasal. Of course, wag po natin kakalimutan na patatagin ang ating pananampalataya. So sa ating mga kabarangay, mag-ingat po tayo lagi. Stay safe always. And may God bless us all. Thank you.